faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, opisyal nang mag-uopisina sa Malacanang bukas. Dating Pangulong Joseph Estrada handang humarap sa anumang kaso, nananatili sa kanyang tahanan sa San Juan. Samantala, nasaan na kaya ang mga kaalyado ng dating Pangulo? So, in other words, what I'm saying... Ito ang sama-sama nating pagiging saksi! Magandang gabi po. Pangalawang araw na ngayon ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo bilang ika-14 na Presidente ng Republika ng Pilipinas. Bukas, opisyal na siyang magsisimula ng trabaho sa Palasyo ng Malacanang. Alamin natin ang mga naging aktibidad ni Pangulong Arroyo sa araw na ito. Live mula sa EDSA, si Richelle C. ang ating saksi. Richelle. Salamat, Mike. Narito tayo ngayon sa People Power Monument kung saan katatapos lamang ng programa na Jesus is Lord. Kaalis-alis lang ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at naging napaka-busy siya ngayong araw. Sinimulan niya ang kanyang araw sa mga series of meetings. Nagsimula ito sa Burgundy Place sa Katipunan kung saan habang nag-meeting ay panilitan na ng number 1 ang kanyang plate number. Yung plate number na kanyang sasakyan, ito yung plate number ng Pangulo. Pagkatapos sa Burgundy Place ay tumuloy siya sa Linden Suite kung saan nakipagpulong siya sa kanyang mga key advisors. Ito, naghihintay yung mga media dun sa Linden Suite para sa pagpupulong. Naroon sina Finance Secretary Roberto Romulo, si Senator Loren Legarda, Peping Cojuangco. Nandoon po si dating Defense Secretary Renato de Villa na head din ng kanyang Defense Committee. At naroon din si dating House Speaker Manny Villar. Naroon din si Senador Raul Roco, si Senador Rene Cayetano, at pati na rin si dating Governor Lito Osmeña. Pinag-usapan nila hindi lang yung sino magiging mga miyembro ng gabinete, pero pati na rin yung kasalukuyang problema sa basura. Kinausap na si Chairman Binay at ang namumuong tensyon sa Subic. Narito ang kanyang pahayag. Running like this morning, I already were, I was already talking, I conferred already with Jojo Binay about the garbage problem, and I conferred with Secretary De Villa and SPNA Chairman about Bagpayuma about the build-up in Subic, and I met with various political leaders to consult them on how they think the government should look like. So, do you have any... Laron sa Linden Suites ay tumuloy siya sa EDSA Shrine para sa isang Mass for Thanksgiving, Healing at Peace pinamunuan ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Naroon katabi na doon si dating Pangulong Corazon Aquino, pati na ho si Congressman Gerson Alvarez at si Finance Secretary Alberto Romulo. Pagkatapos ay tumuloy siya dito sa People Power Monument kung saan nagpasalamat siya sa lahat-lahat na sumuporta sa kanya at nagdasal para dito sa mapayapang People Power. Binasbasan din siya at pinagdasal siya ni Brother Eddie Villanueva at ng buong grupo ng Jesus is Lord. Narito ang naging pahayag ng kanyang speech. Panalangin din niyo ako para sa ganon ako ay magiging mabuting Pangulo ng Pilipinas. Dahil ang Diyos at kayo ang nagpaluklok sa akin. At para sa Diyos at para sa inyo ang gagawin kong mga tungkulin. Maraming salamat sa inyo. Nakita niyo naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng mga tao at naging emosyonal na rin siya nung binasbasan siya ng Jesus is Lord. Sa ngayon ay nakaalis na si President Gloria Macapagal-Arroyo dito sa People Power Monument para sa ngayon magpahinga na rin at marami pa rin siya mga meetings. Bukas ay tutuloy na siya sa Malacanang. Mula rito sa People Power Monument, ako si Richelle C., ang inyong naging saksi. Puspusan na po ang paghahanda ng mga opisyal ng Malacanang para sa pagdating doon ng ating bagong Pangulo bukas. Katunayan, kagabi pa lang po ay nag-inspeksyon na ang mga tauhan ni Presidente Arroyo sa palasyo.
Live po ito mula sa Malacanang. Si Jiggy Manica ng ating saksi. Jiggy. Maraming salamat, Mike. Maliban sa fitness equipment ni Pangulong Estrada ay wala na pong naiwang kagamitan ng dating Pangulo. Kahapon halos kasabay ng kanyang pag-alis ay hinakot na itong mga personal na kagamitan ni Pangulong Estrada. Maliban po din sa mga furnitures at gamit pang opisina ng Malacanang ay wala na nga pong ibang gamit ang dating Pangulo doon. At mapapansin po dito sa akin likuran yung entabladong gagamitin ni Pangulong Arroyo bukas ay halos matatapos na at finishing touches na lamang. At yung obserbasyon po natin sa mga preparasyon ay narito sa karagdagan kong report. Ayon kay Ruby Agulto, Internal House Affairs Palace Director, sa kasalukuyan ay may 30 katawa naglilinis sa palasyo. Sinimula ng buuin tanghali pa lamang ng mga karpentero ng palasyo ang entabladong gagamitin ng Pangulo. Una ng ininspeksyon ni na General Jose Calimlim, spokesman Renato Corona, Major Lito Tabangkura ng Presidential Guard at Colonel Glenn Rabonza ang palasyo kagabi. Tiningnan nila kung ano ang kailangang ayusin at palitan para mairekomenda sa bagong Pangulo. Kahapon pa lamang kasabay ng kanyang pag-alis, hinakot na ni Pangulong Estrada ang kanyang personal na kagamitan. Eksaktong alas 8 ng umaga, inaasahang dumating ang bagong Pangulo. Kagad na isasagawa ang arrival honors, flag raising at 21 gun salute. Inaasahan ding umikot ang bagong Pangulo sa palasyo upang tingnan kung ano pa ang babaguhin dito. Naobserbahan din po natin na naging mahigpit ang seguridad dito sa palibot ng Malacanang. Bagamat bukas na sa trapiko yung Arlegui, JP Laurel at Mendiola, ay napakarami pong tauhan ng Army, Navy, PNP at Air Force yung nagbabantay sa ngayon. Dahil po pinangangalagaan nila itong periphery ng Malacanang sa posibilidad na may magtangka para pumasok dito at manggulo, di kaya ay magnakaw. Kaya ito po ang sitwasyon dito, mahigpit yung seguridad dahil naniniwala sila na ito na raw yung kumbagay masasabing crucial na punto dito sa oras na ito dahil nga masasabing bakante po itong palasyo. Yan muna mga kaganapan mula dito sa Malacanang. Ako po si Jiggy Manica, ang inyong naging saksi. Wala pa hong napipiling Vice Presidente si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo pero kinumpirma na niya ang ilan sa mga magiging matataas na opisyal ng kanyang administrasyon. Si Tina Panganiban Perez ang ating saksi. Ang mga napipisil umano ni Arroyo sa pagka-vice-presidente ay sina Senadora Ulroco, Jofisto Gingona, Loren Legarda at Franklin Drilon. Maari rin siya pumili sa Kamara at kaya't kasama sa listahan sina dating House Speaker Manny Villar at Congressman Feliciano Belmonte. Sa gabinete ay may mga kandidato na rin si Arroyo. Ito'y sina Mike Defensor sa Housing at Dinky Soliman sa DSWD. Si Belmonte ay napipisil ding maging Executive Secretary. There is a search committee and there is a thorough, well, at least consultation, feedback mechanism among the sectors involved. Kumpirmado na ang pag-upo sa gabinete ni na Rene Valencia sa PAGCOR, Emily Bongco din sa Department of Budget and Management at Alberto Romulo sa Finance Department. As I said, I'll be announcing them and I'll be announcing them as the days go by. After I take my oath of office as Secretary of Finance, I intend to go to the Department of Finance, and I'd like to meet the people, the officials of the Finance Department, you know. Kasabay dito, tinanggap na ni Pangulong Arroyo ang pagbibitiw ni General Panfilo Lacson bilang hepe ng Philippine National Police. Ang bagong hepe ng PNP ay si General Leandro Mendoza at ang bagong hepe ng Presidential Security Group ay si Colonel Glenn Rabonza. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong naging saksi. Samantala mga kaibigan, sa kanyang kauna-unahang live interview sa telebisyon, sa katatapos lamang na programa ng GMA na Partners Mel and Jay, inihayag ni Pangulong Arroyo na mananatili sa kanyang pwesto si Defense Secretary Orlando Mercado. Are you planning yung malawakang revamp of the people at the helm in the government offices, Madam Well, siyempre President? maglalagay tayo ng mga cabinet members natin. Pero meron din mga mananatili kagaya ni Secretary Orlando Mercado. Nakumpirma ng GMA News na nasa bahay nga niya sa Polk Street sa Green Hills si dating Pangulong Joseph Estrada. Bagamat masasabing wala na siyang problema sa pagpapatakbo ng bansa, hindi pa tuluyang tapos ang mga personal na problema ni Estrada. Maaari umunong kasuhan ang dating Pangulo kaugnay sa mga nakabingbing bintang laban sa kanya sa impeachment trial. Makukulong siya kung mapatunayan sa korte na nagkasala siya sa bayan.
Ayon naman kay Congressman Miguel Zubiri, mas makabubuti kung haharapin ni Estrada ang mga kasong isinampa laban sa kanya. I think it's best that he should face those cases of plunder. He should not flee the country. Remember, when you flee, going away or running away is sort of an ambition of guilt. Kung nagsaya ang mga nagpoprotesta sa EDSA sa pag-alis ng unang pamilya sa Malacanang, naging madamdami naman ang tagpo sa pagpapaalam ng mga Estrada sa mga tauhan sa palasyo. Ito ang isa lang sa mga hindi makakalimutang eksena na nakuna ng GMA News sa mga pinakahuling sandali ng Administrasyong Estrada. Si DJ Santa Ana ang ating saksi. Mabilis ang mga kaganapan sa Malacanang mula sa gabi ng Biyernes hanggang sa pag-alis ni Pangulong Estrada Sabado ng hapon. Biyernes ng gabi, iginiit ng Malacanang na hindi magbibitiw si Estrada, bagamat walang opisyal na palasyo ang gustong humarap sa media. Buong gabi gising si Estrada at ikipagpulong ito sa kanyang mga advisors sa kabila ng banta ng mga anti-ERAP groups na lulusubin nila ang Malacanang sa umaga. It is okay na nagdi-dinner siya ngayon with his cabinet members of his family. Sir, sino po? Hindi naman. It's just, nung umalis ka ako, nagsusup siya. Hindi siya naging pake. Alas 6 na umaga ng Sabado, nagbago ang posisyon ng Malacanang at nakipag-usap ito sa transition team ni Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Nakipag-meeting sina dating Defense Secretary Renato De Villa, Attorney Renato Corona at dating Senador Alberto Romulo sa opisina ni Executive Secretary Edgardo Angara sa Mabini Hall sa loob ng Malacanang. At dito kinumpirma ni GMA reporter Jiggy Manicad na inihahanda na ang exit plan ni Estrada. Sir, kumusta po yung meeting natin? Okay naman. Kumusta po si President Estrada? Okay, very Sir, din sa resting. transition team, ano pa napag-usapan? Anong theme? Wala pa yun. Walang agenda ka? Pangulong Joseph Estrada. Bandang tanghali nakausap ni GMA reporter Maki Pulido mismo si Pangulong Estrada sa cellphone. Sinabi sa atin ni Pangulong Joseph Estrada na totoo, masama ang kanyang loob sa nangyayari ngayon, pero okay lamang naman daw siya. At kontra dun sa napabalita, iginiit sa atin ni Pangulong Joseph Estrada na hindi pa siya nagre-resign. He has not tendered his resignation. At yun ang ilang ulit na sinabi niya sa atin. At sabi niya, mananatili siya dito sa loob ng presidential residence hanggang Wednesday next week. At bandang alas 2 ng hapon, inilabas na ang opisyal na pahayag ng Pangulo na aalis na siya. Sabay nito ay nakitang dumating sa palasyo sina Armed Forces Chief General Angelo Reyes at Deputy Armed Forces Chief General Jose Calimlim para sunduin ang Pangulo. Tumakbo ang mga media sa likod ng Kalayaan Hall para makita ang pag-alis ni Estrada, pero ipinagtabuyan sila ng Presidential Security Group. Biglang pinabukas ang gate papasok ng presidential residence at ipinapasok ang mga media para makunan umaalis sa palasyo si Estrada. Pero bago lumabas ang Pangulo sa presidential residence, nagpasalamat at tinakap nito sina Generals Reyes at Calimlim. Nung lumabas sa Pangulo, nagkagulo lang lahat at pinagtulakan ng PSG ang mga media. Haltang pilit ang ngiti ng mag-asawang Estrada. Bago siya sumakay sa barge, sinigaw nito ang thank you, salamat sa inyong lahat, sabay huling kaway. Mabilis naman tumakbo papalabas ang Malacanang ang mga reporters para ibalita na nakaalis na ang dating Pangulo. Ano nangyari sa'yo? Okay. Sorry. Kararating natin, tumakbo tayo mula sa presidential residence kung saan nagpatawag, bigla na lang nagpapasok kontra dun sa unang impormasyon na ibinigay sa atin na umalis na ang Pangulo. Actually, sa ngayon ay pasakay pa lang siya ng presidential barge. Mula dito sa presidential residence, sa daungan ng presidential residence, pasakay na ang Pangulong Joseph Estrada papunta, palipat sa may PSG Park, kung saan sasakay siya ng sasakyan at patungo na sa Green Hills sa may Polk Street, ang tirahan ng Pangulong Estrada. Nang dumaong ang barge sa PSG Park, dito tuluyan umiyak ang mga anak ng Pangulo na sina Jackie, JB at San Juan Mayor Jinggoy Estrada. Umiyak rin si General Rodolfo Diaz, hepe ng PSG. Naging mas emosyonal ang sitwasyon nang umiyak ang ilang sibilyan bago sumakay ng kotse si Estrada para sa kanyang huling pag-alis sa Malacanang.
Ako si DJ Santa Ana, ang inyong naging saksi. Kaibigan, nung kainitampo ng impeachment trial ay nagtago ang ilang pangunahing testigo ng prosekusyon dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Kamustahin natin kung nasa na sila ngayong bago na ang Pangulo ng ating bansa. Si Tonyo Magsumbo, ang ating saksi. Noong ginaganap pa lang ang impeachment trial laban sa Pangulong Estrada ay napilitang magtago ang mga pangunahing testigo ng prosekusyon dahil sa pangamba sa kanilang buhay. Pero ngayong bago na ang Pangulo ng bansa, malakas na ang loob nilang lumantad sa publiko. Ang taong nag-umpisa ng lahat, si Governor Luis Chavez Singson ay umalis na sa kanyang safe house sa Metro Manila. Kasalukuyan siyang nasa Ilocos Sur. Kasama niya sa lalawigan ang kanyang mga tauhan at mga testigong sina Emma Lim at Menchu Ichon. Halos magkakasunod na nagtago ang mga saksing sina Clarissa Ocampo at dating Finance Secretary Edgardo Espiritu. Kagabi, bumalik sa bansa si Espiritu mula sa Amerika kung saan siya pansamantalang nagpalamig. Inamin ni Ocampo na nagtago siya matapos makapagbigay ng testimonya sa impeachment court. Kanina, nagkalat sa mga pangunahing pahayagan ang larawan at mensahe niya sa taong bayan. Ipagpapatuloy umano ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang mga kaso laban kay dating Pangulong Joseph Estrada. Kung magkakatotoo ito, hindi pa tapos ang laban ng mga saksing nabanggit. Ako si Tonyo Magsumbol, ang inyong naging saksi. Nasa Pilipinas na naman po si dating Finance Secretary Edgardo Espiritu, ang isa sa mga saksing nagpasabog ng malabobang testimonya sa impeachment trial laban kay dating Pangulong Estrada. Si Edwin Valdez Vinalao ang ating saksi. Bumalik na sa Pilipinas kagabi si dating Finance Secretary Edgardo Espiritu mula sa Estados Unidos. Magugunitang agad umalis si Espiritu patungong Amerika matapos tumestigo laban kay dating Pangulong Joseph Estrada sa impeachment court. Bagay na nag-utok kay dating Ambassador to Washington Ernesto Maceda na paratangan siyang guilty umano ng perjury o pagsisinungaling sa hukuman. Ngunit ayon kay Espiritu, kalokohan namang tumestigo pa siya kung meron siyang itinatago. Kaya't hinamo niya si Maceda na sabay silang humarap sa korte. Yung alegasyon niya na nag-perjure ako, hinahamon ko sana siyang pag-volunteer din sa court at para pareho kami under oath. Natutuwa si Espiritu sa magandang ibinunga ng kanyang pagtestigo, kahit nalagay sa panganib ang buhay niya at ng kanyang pamilya. Napakaganda ng work ethics and mag-uumpisa siya sa kanyang posisyon on a very high moral ground. Kaugnay nito, nagpahayag ng suporta si Espiritu kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na anyay malaki ang magagawa para sa bansa. Ako po si Edwin Valdez Vinarao, ang inyong naging saksi. Isang araw matapos mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada sa pwesto, nasaan na kaya ngayon ang kanyang mga kaalyado? Alamin natin sa report na ito ni Lar Santiago, ang ating saksi. From Santolan to EDSA, all the way. Hindi pa bumabalik si Ernesto Maceda mula sa Amerika. Pumunta siya doon noong January 16 para sa isang official function, ang dumalo sa panunumpa ni George W. Bush bilang presidente. Kasagsagan ng anti-aircraft rally sa EDSA noong Biyernes. Umalis ng bansa sina Jaime D. Chavez at Attorney Estelito Mendoza. Pasado alas 5 ng hapon nang umalis patungong Hong Kong si Mendoza, sakay ng PAL Flight 310. Alas 7:20 naman ng gabi, tumulak din patungong Hong Kong si D. Chavez, sakay ng eroplano ng Cathay Pacific. Di nga lamang matyak kung meron pa silang connecting flight mula sa Hong Kong. Kahapon, bandang alas 7 ng umaga, si Charlie Atong Ang naman ang lumipad patungong Hong Kong, sakay ng Cathay Pacific. Si Ang ay isa sa mga kaibigan ng dating Pangulo na sangkot sa eskandalo ng Wete. Kinumpirma naman ng isang empleyado ng Bureau of Immigration na umalis na rin patungong Los Angeles ang mag-asawang Orestes at Yolanda Ricaforte kagabi. Si Yolanda ang sinasabing auditor ni Estrada sa mga natatanggap nitong weteng payola. Balak naman daw umalis ni Senadora Tessie Aquino Oreta, hindi lamang sa iisang airline ng booking niya, kundi sa dalawa, Cathay Pacific at Philippine Airlines. Subalit kahapon ay hindi sumipot sa paliparan ng Senadora. Nananatili naman sa bansa sina Defense Counsel Raul Daza at Raymond Fortun. Nang tawagan ng GMA si Fortun kaninang hapon, sinabi nitong kasama niya ang kanyang pamilya sa Mega Mall. Ako si Lar Santiago, ang inyong naging saksi. Kine-question pa rin ng mga kaalyado ni dating Pangulong Estrada ang legalidad ng panunumpa kahapon ni Gloria Macapagal-Arroyo bilang Pangulo ng Republika.
Si Tina Panganiban Perez ang ating saksi. Perez, mamayang kaunti. Samantala, may payo si dating Pangulong Fidel Ramos kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ngayong siya na ang presidente ng Pilipinas. Si Iris Cruz ang ating saksi. Ang kauna-unahang payo ni dating Pangulong Fidel Ramos kay Presidente Gloria Arroyo, huwag tularan ang napatalsik na dating Pangulong Joseph Estrada. Sana ikanyang ipagpatuloy yung tinatawag natin na legacy, pamana ng EDSA 1. Unfortunately, yan parang nakalimutan ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Para sa grupong Sanlakas, hindi bagong Pangulo ng bansa si Arroyo, bagong residente lang daw siya ng Malacanang. Iginiit ng Sanlakas na paimbestigahan ni Presidente Arroyo ang 11 senador na bumoto laban sa pagbubukas ng second envelope. Dapat din daw ipursige ang pagsasampa ng kaso laban kay Estrada. Tinimbang na namin si Gloria Macapagal Arroyo at tinimbang namin siya, ngunit siya'y nagkulang. Ang kauna-unahang balimbing dito sa nangyayari ngayon ay si Gloria Macapagal Arroyo. At sa bisperas ng tagumpay ng taong bayan, ang balimbing na ito ay nagpipresenta bilang lehitimong leader ng taong bayan. Naniniwala naman ang political analyst na si Alex Magno na kayang lutasin ni Arroyo ang krisis sa bansa, partikular ang problema sa ekonomiya. Pero ayon kay Magno, hindi dapat ipaubaya sa gobyerno lamang ang pagbabago. Aniya, dapat magkaroon ng tripartite government para magtulungan ang pribadong sektor, ang non-government organizations at ang gobyerno. We're looking at this country being the global example for tripartite governance. And it's a reinvention not only of the way we do our elections and our political parties, but of the way decisions and policies are forged and crafted in this society. Para sa grupong bayan, bitin ang tagumpay. Ani Teddy Casino, masyadong nakinabang si Arroyo sa sitwasyon. Wala raw kampanya at gastos sa eleksyon, pangulo na agad siya. She is obligated na ang pangunahing utang na loob niya ay sa taong bayan at sa mayorya ng bayan. Ang hiling naman ng business sector, dapat magkaroon ng transparency at accountability sa bagong pamunuan. There's also got to be a transparent and accountable process by which, when they formulate policy, that there's going to be a great deal more transparency in the decision-making process so that people will know what exactly is going on. Ako si Iris Cruz, ang inyong naging saksi. Samantala, balikan na natin ngayon ang report ni Tina Panganiban Perez tungkol sa pagdududa ng ilang kaalyado ni dating Pangulong Estrada tungkol sa legalidad ng panunumpa sa pwesto ni bagong Presidente Gloria Arroyo. Narito po ang report. Impeachment na isa publiko ng Korte Suprema ang en banc resolution nito na nagdeklara sa posisyon ng Pangulo na bakante. Ayon kay Attorney Raul Daza, ilang beses nang binanggit ang naturang resolusyon pero hindi pa nila nakikita ang kopya nito. Sinabi ni Daza na kapag nabasa na nila ang laman ng resolusyon ay saka magpaplano ang depensa ng mga susunod nilang hakbangin. Ayon naman kina Congressman Mike Defensor ng Quezon City at Miguel Zubiri ng Bukidnon, sarado na ang issue sa legalidad ng pag-upo ni Pangulong Arroyo. Ito'y dahil maliban sa resolusyon ng Korte Suprema, inalis na ng militar, pulisya at iba pang opisyal ng pamahalaan ang kanilang suporta kay dating Pangulong Joseph Estrada. But no less than the Chief Justice, gave the oath to the President. And if you would question it in the Supreme Court, I think it's more than academic, And even the justices would give recognition to the newly installed President. If that is the case, mukhang matatalo po siya dahil lahat po sila naglabas ng en banc unanimous decision in calling the position of the President vacant. Gayunpaman, inirekomenda ni Defensor na para matapos na ang issue ay maghain ng kanyang resignation letter si Estrada. If there is a problem still with the legitimization, is to ask the President to write a resignation letter. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong naging saksi.
Inspirasyon na naman sa ibang bansa sa Asia ang matagumpay na EDSA People Power Part 2 dito sa Pilipinas. Pagkatapos ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Estrada, ninais rin ng oposisyon sa bansang Malaysia na maalis sa pwesto ang kanilang Prime Minister na si Mahathir Mohamad. Nagsasagawa sa Malaysia ngayon ng mga mapayapang demonstrasyon na may mga paghintulot ng pulisya. Kung ang sigaw dito sa Pilipinas ay ERAP resign, ang hiyaw naman ng mga nagpoprotesta sa Malaysia ay reformasi, na ang ibig sabihin ay reforma o pagbabago. Bahagi ito ng kampanya ng nakakulong nilang leader oposisyon na si Anwar Ibrahim. Ang asawa niyang si Aziza Ismail ang namumuno sa mga nagpoprotesta. Ricky, pahinga ka na at marami pa tayong mga pag-uulat na ihatid sa kanila sa mga darating na araw. Nakapagpahinga na. Very good. Mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. At bukas po ng alas 6 ng gabi, dito po sa GMA, magsasama-sama tayo ulit sa pangalan po ng mga naglilingkod sa inyong mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs. Ako po si Mike Enriquez. At ako po si Vicky Morales. Mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Bukas, sa patuloy na paggulong ng kasaysayan ng Pilipinas, kayo dyan, kami rito, tayong lahat, sama-sama pa rin sa pagiging saksi! That I'm opening myself to all possible retaliation from the most powerful man in the country. The body received and verified resolutions of endorsement of the 77 members of the House to form part of the records. Accordingly, the Secretary General is immediately directed to transmit to the Senate the impeachment complaint constituting the articles of impeachment together with the verified resolution of endorsement. Session is suspended. And how far away were you from him when he affixed this signature? There appears a signature Jose Velarde across the word conforme. Do you know who affixed this signature on page 5 of the said document? Yes, sir. Who? The President Joseph Ejercito Estrada. You have 10 yes votes and 11 no votes. The no votes have it. I resign my presidency of the Senate as soon as my successor is elected. I am warning the 11 senators that God is awake, and God knows the evil they have done. Keep up the good fight. Your name? Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill As President of the Philippines, my duties as President of the Philippines to the service of the nation. so help me God. So help me God. The